At sa hindi po pag-abala, mga kapatid, ating tunghayan ang ating mga Biblia. Hallelujah. Let us open our Bible in the book of Hebrews, chapter 12. Beginning at verse 1. At siguro, babasahin ko yung C part lamang. From C part, siguro may A part, yung starting at wherefore. Then may comma, B part, yung let us lay. So basahin ko yung bandang dulo na lang, mga kapatid, dito sa let us run. Sabi sa bandang dulo ng verse 1, let us run with patience the race that is set before us. Then verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. In verse 3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Tayo saglit na manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli Lord, sama-sama kaming dumudulog sa iyong paanan, sa pangunguna ng iyong lingkod upang muling hilingin ang iyong pagkasi, Panginoong Diyos, at bendisyon at pagpapala sa mga salita mong aming binasa. Ikaw po, Panginoon, ang magbukas ng aming mga kaunawaan, ng aming mga puso. Ikaw po ang magdagdag ng karunungan, Panginoong Diyos, kapahayagan at pagkaunawa sa iyong mga salita at sa iyong pong sakdal na kalooban. Bless every one of us, Lord. Hallelujah. Bless our hearts. Lahat po ng mga maaabot ng iyong salita sa pangangaral sa gabing ito, kahit po sa mga nasa live streaming, sa mga kapatid na hindi natunghayan ang gawain sa gabing ito, kung mapapakinggan man nila, ay naroon pa rin po, Panginoon, ang pagpapala na aabot po sa bawat isa. Dalangin namin ito at samo at itinataas at ipinagkakatiwala sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So magandang gabi po sa lahat. Sa pangalan ng ating Panginoon. So hindi po ako magpapakaabala, mga kapatid. Yung ilang mga announcement or mga importanteng bagay ay pwedeng pag-usapan na lang sa personal mamaya after ng gawain. So mula sa mga talatang ating binasa, ay nais ko pong kumuha ng isang paksa, mga kapatid, at papamagatan natin itong endure, despise, overcome. So tatlong word po or words yung hinango natin sa mga talatang binasa natin. Endure, despise, and overcame or overcome. Endure, so ayaang may type ni Sister Mary Ann. Endure, comma, despise, comma, then overcome, punctuation mark para may diin. Sa Tagalog, yan ay magtiis or tiisin, hamakin, at magtagumpay. Kung uubusin ko po kasi, mga kapatid, na ilalagay sa title, magiging mahaba yung title. So, yan ay mula sa mga talatang binasa natin na endure the cross. Yan ay nasa verse 2. Sabi sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. So yan ay past tense na dahil yan po ay nagawa ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid.
Nagawa niyang tiisin ang lahat ng kanyang kinaharap nung siya po ay nandito sa ibabaw ng lupa. Kaya naging past tense na po yan sa kanya, endured. Then, despising the shame, kanyang hinamak ang kahihiyan. So medyo malalim sa Ingles at sa Tagalog, sapagkat sabi diyan ay hinamak ang kahihiyan or despising the shame. O sa pagkakatagalog dito ay niwalang bahala. Hindi binigyan ng pansin, unang halaga ang kahihiyan na kanyang naranasan. At yung overcome ay nasa bandang dulo ng verse 2 na nagsasabing, and is set down at the right hand of the throne of God. So ang pag-upo ng ating Panginoon sa trono ng Diyos Ama ay pagtatagumpay ito. Ito yung nasa Revelation chapter 3, basahin natin verse 21. At ang Panginoon ay nagpapaanyaya sa lahat ng mga hinirang, sa lahat ng mga mananampalataya, na kung paanong siya ay nagtagumpay, ay gayon din naman na ang mga ito ay magtatagumpay, mga kapatid. Sabi sa verse 21 ng chapter 3 ng Revelation, to him that overcomes, well, I grant to sit with me in my throne. So that's the throne of the Father. Even as I also overcame, so past tense na rin, and am set down with my Father in His throne. So, nakalukluk na po ang ating Panginoon sa trono ng Ama, mga mahal kong kapatid. And the reason na nakalukluk ang ating Panginoon sa trono ng Ama, dahil siya po ay nagtagumpay. He endured the cross, and He despised the shame, and sat down at the right hand of God, in the throne of God, mga mahal kong kapatid. So ito ay encouragement at paalaala sa atin paano tayo nabubuhay sa pananampalataya araw-araw, mga kapatid. So endure, despise, overcome. Nailagay mo na ba, Sister Mera? Na-plus na ba kanina? Hindi ko napansin. Yan. Endure, despise, overcome. So kinakailangang meron tayong tiisin, mga kapatid. At kinakailangang meron tayong hamakin o ipawalang halaga. At kinakailangang meron tayong pagtagumpayan. Tatlong bagay na mahirap gawin. Tatlong bagay na mahirap maranasan. Yung endure pa lang, mga mahal kong kapatid, ay hindi na ganun kadali ang karanasang ito. Pero sa lahat ng bagay na nais ipagawa ng Diyos sa atin, laging merong formula. Hindi magbibigay ang Diyos, mga mahal kong kapatid, ng isang test, ng isang pagsubok, o hindi niya hihingi ng isang bagay na ma-accomplish or magawa ng isang mananampalataya na walang formula. Do you believe that? Hindi hingin ng Diyos o hindi ipapagawa ng Diyos sa atin ang isang bagay na hindi natin makakaya. Nagawa ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, nagawa niyang mag-endured, nagawa niyang ipawalang bahala o hamakin ang kahihiyan, at nagawa niyang magtagumpay. Pag pinag-usapan ng despising the shame, mga mahal kong kapatid, may kinalaman yan sa pride ng tao, sa ego. Mahirap man o mayaman, may katungkulan man o wala, may itsura man o wala, mababa man ang kanyang kalagayan o mataas ang kanyang kalagayan, pag pinag-usapan ng ego, lahat ng tao meron. Kahit mahirap, mga mahal kong kapatid, alam nyo, ako na-experience ko na mas masakit pa nga. Mas masakit sa feeling na yung mga taong walang-wala, yung mga taong nasa pangangailangan, yung mga taong nangangailangan ng tulong, ay ito yung ang tataas ng kanilang ego, ng kanilang pride. Na-experience ko ito, mga kapatid, hindi lamang sa mga taong nasa labas, kundi mismo sa simbahan natin. May mga naging membro ang church na nawala na, hindi nakapagpatuloy sa gawain dahil masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Hindi marunong magpasakop, hindi marunong makinig,
hindi marunong umako ng pagkakamali. Pero ang ipinapakita dito ay yung sinasabing despising the shame. Isa kasi sa problema ng mga tao, mga mahal kong kapatid, ay yung tinatawag na pagiging mahiyain. Pero merong isang napaka-negatibong bagay o sabi natin hindi magandang bagay patungkol sa pagiging mahiyain. At ito yung karanasan o pwedeng maranasan ng isang tao na hindi siya magpapakatotoo. Hindi niya gagawin ang isang bagay na dapat niyang gawin. Nakagaya ng sinabi ng Panginoon na ang sino mang ikahiya siya, ay ikakahiya din naman ng Diyos. So ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, bagamat siya ang hari ng mga hari, siya ang creator ng lahat ng bagay. Ang fullness of Godhead bodily ay nasa Kanya, siya yung nakaluklok sa trono. He is the one that the angels worshiping. Siya yung sinasamba ng mga anghel, mga mahal kong kapatid. Ang ating Panginoon ang tagapagpatupad ng kautusan, ng batas. Ang ating Panginoon ang tagapagpatupad ng kahatulan. Pero dumating ang araw, Pilipos chapter 2, nasabi doon, hinubad ng ating Panginoon ang pagka-Diyos. Di ba? Hindi niya pinananganan o pinanangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus pa ay inalis niya ito, hinubad niya ito. Yung hari ng mga hari na may-ari ng universe, hindi lang ng isang ektaryang lupa. Yung may-ari ng buong universe naging alipin. Naging kagaya ng taong mababa ang uri sa lipunan. Di ba? Pilipos 2:6 na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Verse 7. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Nag-enmorphe ang ating Panginoon, nag-transform from from Lord of the Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. King of kings, Lord of lords. Mula sa pinakamataas na posisyon, mula sa pinakamataas na kalagayan, mga mahal kong kapatid, ang ating Panginoon ay nag-anyong alipin. Tiniis niya ang pagiging alipin. Tiniis niya ang pagiging mahirap. Tiniis niya na ang kanyang mga magulang ay walang pinag-aralan. Walang magandang hanap buhay at walang magandang trabaho. Tiniis niya na ang pamilya na kanyang kinalakhan sa ibabaw ng lupa bilang tao ay mga mahirap lamang. Tiniis niya ang lahat ng mga pangungutya, mga mahal kong kapatid. The Lord endure all things. At hindi ikinahiya ng Panginoon ang kanyang estado sa buhay. He gave a perfect example how to live in simplicity, mga kapatid. Ipinakita ng Panginoon paano harapin ang sakit. Kaya nga sabi sa verse 3 ng Hebrews, mga kapatid, kung babalikan natin yung teksto natin, sabi sa verse 3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Yang ibig sabihin ng contradiction na yan, mga mahal kong kapatid, ay sa Grego yan ay may mga kasing kahulugan na salita na opposition. Against him. Sabi ng lingkod ng Panginoon na si Pablo, Tagalogin nga natin, Sister Mary Ann, sapagkat dili-dilihin ninyo, masyadong malalim yung English at pagkatagalog. Kumbaga, pag sinabing consider, tingnan natin ang Panginoon bilang halimbawa. Tingnan natin kung paano niyang tiniis ang pagsalangsang, ang paglaban sa kanya ng mga tao, ang pagsasalita sa kanya ng mga tao, ng mga masasakit na salita.
Na ang sabi pa po ng Biblia, ang ating Panginoon ay naging kagaya ng maamong tupa na hindi man lamang niya ibinuka ang kanyang bibig hanggang sa kamatayan. Ni hindi siya lumaban, mga mahal kong kapatid. Naging masunuri ng ating Panginoon. Hallelujah. Naging kagaya po siya ng tupa na dinadala sa katayan. Inasabi ng banal na kasulatan. Pero leon siya. Diba? He is the king of the jungle. King siya ng lahat ng animals. The same time, ipinakita ng Panginoon yung kanyang pagiging kordero, yung pagiging maamo, yung pagiging humble and humility, mga kapatid. So napakahalaga ng karakter na ito at pagsasanay na dapat meron sa mga mananampalataya. So pag pinag-usapan ang endure, mga mahal kong kapatid, sa verse 1, binasa natin yung last part ng verse 1, sabi dito, ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. So meron pong tiisin, mga kapatid. Sa pagiging Kristiyano, sa paglilingkod sa Panginoon, marami pong tiisin. Sapagkat susubukin tayo ng Panginoon. Sa pamilya, unang-una sa pamilya, mga mahal kong kapatid. Sa mga mag-asawa, tiyak na susubukin kayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa mga tatay at nanay, sa mga anak, sa kanilang tatay, sa mga tatay at nanay, sa kanilang mga anak, naroon ang pagtitest ng Panginoon sa atin. Sapagkat nais ng Diyos na maipakita natin yung kinang na meron tayo, the glory that belong to us, na kanyang ibinigay sa atin, mga kapatid. So merong pong tiisin, take note for that. Merong pagtitiis sa buhay natin. Napakarami. Kaya kung ano man po yung mga dinaranas nating tiisin sa buhay na ito, kawalan man sa mga pangangailangan, kagalingan sa mga pisikal na sa pisikal natin, mga nangangailangan ng kagalingan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, mga mahal kong kapatid. Alam ko, nakakasunod kayo sa paksang ito, na merong trials and sufferings, merong pagtitiis sa pananampalataya, merong inilagay sa harapan natin na takbuhin. At ang ating Panginoon ang unang tumakbo sa takbuhing ito. At ang sabi sa verse 2, sapagkat siya ang nauuna na tumakbo, at tinapos ng Panginoon ang takbuhing ito, nasabi diyan na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis o nagawang tiisin ang krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So alam naman natin kung gaano kahirap yung dinanas ng ating Panginoon, mga kapatid. Gaano kasakit para sa ating Panginoon yung kanyang naranasan emotionally. Kung babasahin natin ang mga bersikulo sa banal na kasulatan, ipinapakita doon yung madamdamin na senaryo na kung saan sabi sa Book of John, pumunta ang Panginoon sa lupa para sa kanyang mga sarili, pero hindi siya tinanggap. Para siyang inahing manok sa paglalarawan. Inilarawan siya bilang inahing manok sa mga Israelites people. Nasabi doon, para siyang inahing manok na sa pamamagitan ng kanyang dalawang pakpak ay kaniyang kinakanlong ang mga Israelites people, pero nagumilagpos sila. Ayaw nilang makumport sila. Na mas pinili pa ng mga taong ito ang manatili sa kadiliman kaysa ang mag-enjoy sa liwanag. Mababasa po natin yan sa sulat ni John, mga mahal kong kapatid. So, hindi ko na po i-elaborate masyado o ipapahayag gaano kalaki ang tiniis ng ating Panginoon at kung ano ang mga bagay na kanyang tiniis. I-imagine nyo na lang. Try to imagine gaano kahirap ang dinanas ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Halos lahat ng mga tao sa mundo ay inalipusta siya. Pinaratangan siya ng kung ano-ano.
ipinako sa krus ng Kalbaryo. Pinahirapan. At ang sabi ng banal na kasulatan sa teksto natin, the Lord endured the cross. Tiniis niya ang pagbibitbit ng krus na ito. Kung gaano man kalayo yung sabi natin yung kilometro na nilakad ng ating Panginoon patungo doon sa lugar na tinatawag na bungo or iskol, na doon itinayo yung krus at doon siya ibinayubay. At habang bitbit niya ang krus, mga mahal kong kapatid, at habang nandoon siya sa cross of Calvary, ang tingin sa kanya ng mga tao ay siya ay guilty. Siya ay isang masamang tao. He is rebellious, blasphemer. Di ba? Kaya nga siya pinaratangan ng mga Hudyo. Kaya siya karapat-dapat daw mamatay sapagkat ang kasalanan ng Panginoon ay blasphemy. Nagko-cause daw po siya ng rebellion. Kaya halos yung mga tao ay kontra sa kanya. Yung mga Hudyo kontra sa kanya. Yung mga tao, majority ng mga Hudyo galit sa kanya. Mga mahal kong kapatid. Pero nagawang tiisin ng Panginoon ang lahat ng ito. Lahat ng kanyang hinarap na sakit at panlalait ng mga tao, persecution, oposisyon, ay nagawa niyang i-endure ang lahat at nagawang magtagumpay ng ating Panginoon. Dahil sabi dito, who for the joy that was set before Him. So kung tatanungin ko kayo sa gabing ito, ano kaya yung joy na yon? Na nagawang i-endure ng Panginoon ang cross of Calvary. Na nagawa niyang hamakin ang kahiyan. Ano ibig sabihin ng hamakin ang kahiyan o winalangalaga ang kahiyan? Dahil kung pinahalagahan ng Panginoon ang kahiyan, mga kapatid, hindi siya papayag na magbitbit ng krus. Hari siya. Hindi papayag ang Panginoon na hubaran siya. Di ba hinubaran ng ating Panginoon? Habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hinubaran siya, mga mahal kong kapatid. At habang ang ating Panginoon nakabayubay sa krus, ang paningin ng mga tao, lahat ng taong naroon, siya'y guilty. Siya'y kagaya ng mga tulisan. Siya'y magnanakaw, manggugulo. Pero nagawang harapin ng Panginoon ang lahat ng ito. Lahat ng akusasyon, lahat ng oposisyon, lahat ng persecution, lahat ng hirap at dusa at sakit, kahit ang kahirapan, mga mahal kong kapatid, panlalait at pangdudusta sa Kanya bilang anak ni Maria at ni Jose. At habang ini-endure ng Panginoon ang mga sakit na ito, mga mahal kong kapatid, at hindi niya pinahalagahan ang kahiyan, bagkus pa ay in-embrace niya ito. Alam niya na ito ang kalooban ng Diyos Ama, kinakailangan ito ang kanyang harapin. At nagawa niya na mapagtagumpayan ang bagay na kanyang kinaharap dahil meron daw pong kagalakan na inilagay sa kanyang harapan. At ito po ang gusto kong pag-usapan natin sa gabing ito. Ano ang joy na ito? Sapagkat hindi magagawa ng isang mananampalataya, ni kahit man ang ating Panginoong Hesus bilang tao, nandito yung example, na kaya nag-endure ang Panginoon, He endured the cross, and He despised the shame, at siya'y nag-overcame. Dahil merong isang bagay, take note for that, who for the joy, yan po yung keyword, yan yung formula. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi i-require ng Panginoon sa atin na gawin ang isang bagay. Lalong-lalo to endure. Gaano kahirap ang mag-endure, mga kapatid. Ang magpakababa sa ating sarili. Ang ibaba natin ang ating sarili. To embrace the shame. Na kahit anong sabihin ng mga taong panglalait sa inyo, pag-usig sa atin, sa ginagawa natin na paglilingkod, magagawa nating harapin ang lahat at magagawa nating makapagpatuloy hanggang dulo. Magagawa nating lumuklok na kasama si Kristo sa kanyang trono.
Hallelujah. Magagawa lang natin yan kung merong joy na ito. Hope for the joy that was. Sa Panginoon, past tense na. So hiningi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano ang joy na ito? Actually, nung ninonotes ko to dati, naka-notes na ito sa notepad ko, ang title ko dito, The Joy That Was Set, yung unang title ko na nalagay ko sa notepad ko, The Joy That Will Endure the Cross. Ang kagalakan na ang kagalakan na magbibigay sa iyo ng kalakasan para tiisin ang krus. At alam naman natin kung ano ang tinutukoy ng krus na yan, mga mahal kong kapatid. Sa mababaw na paghahalimbawa, o sabihin natin sa mababaw na pagpapahayag, ang krus na yan ay tumitipo ng mga trials and sufferings. Sapagkat yung bitbit ng ating Panginoon na krus ay talagang mabigat yon. Pagsubok talaga yon, mga mahal kong kapatid. Na halos ang ating Panginoon ay bumigay, di ba? Kinakailangang merong Simon na tutulong sa kanya, yung taga-Sirin. Dahil ang ating Panginoon talagang natutumba na, mga kapatid. Dahil habang bitbit niya yung krus na napakabigat, napakalaki, tinatadyakan pa siya, nilalatigo pa siya ng mga Roman soldiers. Kaya sa mga denomination, ang paglalarawan nila, ang pangangaral nila dito, ang krus ay trials and sufferings. Mga pagsubok na pinagdaraanan. Pero nung nakaraan ay binigyan ko na po ng pansin na ang krus na ito ay hindi lamang basta mga pagsubok, kundi pagsunod ito sa kalooban ng Diyos Ama. Na kinakailangan sa krus na ito, mga mahal kong kapatid, ay may pako natin ang ating mga sarili. Nakagaya na sinabi na Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. Ako ay napako na kasama ni Kristo. So ano yung joy na ito, mga mahal kong kapatid? Hope for the joy that was set before Him. Yan yung keyword ng paksa natin. Yan yung formula. Paano tayo mag-i-endure, and I hope lahat tanggapin ito, lahat kunin ito, at lahat ay magpahalaga sa bagay na ito. Natutuwa ako na binasa ni Brother Jeremy yung John 15 kanina. Babasahin natin ito. John 15, yung binasa niya ay ang verse 1, at sa mga sumunod na mga talata. Binasa to ni Brother Jeremy sa pagpapasimula ng gawain kanina. Nasabi diyan, I am the true vine and my Father is the husbandman. So yan ay personal na pagpapakilala ng ating Panginoon. At ang sabi pa diyan, di ko na po babasahin, tayo ay mga sanga. We are the branches. At wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa puno. At ang gusto kong basahin ay ang verse 7. Sabi sa verse 7, mga kapatid, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Can we say amen? Wow, ang sarap ng talatang ito. Hindi nga lang natin ma-embrace, hindi lang natin ma-enjoy ang talatang ito dahil parang there is something wrong pa sa buhay natin. Pero ang ganda ng pangungusap ng Panginoon dito, if ye abide in me, in my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So kikilalanin ng Panginoon ng mga disipulo, ang mga mananampalataya na kanyang mga estudyante, ng mga Kristiyano, kapag merong bunga. Di ba? Kapag ikaw ay nagbubunga. Ibig sabihin, walang disipulo ang Panginoon na hindi nagbubunga.
Sabi diyan, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ang ganda. Ang Panginoon ang nagsasalita diyan, ang Panginoon ang nagsasabi diyan, mga kapatid. Verse 11, these things, take note for this, these things have I spoken unto you, that my joy, so may joy ang Panginoon. Ito ang joy na meron siya kung bakit He endured the cross and despised the shame, and He overcame. Sabi diyan, sinasabi niya ang mga bagay na ito, the formula. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Sinasabi daw ng Panginoon ang mga bagay na yon sa mga unahang talata upang yung kagalakan niya ay mapasa atin din at manatili din sa atin. Sa mga disipulo, unang-una sa mga apostol ng unang panahon, at ngayon na binabasa natin ito ay para sa atin, sa ating panahon. That my joy might remain in you, and that your joy might be full. So hindi ito kagalakan na produce ng bautismo ng Espiritu Santo. Ibang joy ito, mga mahal kong kapatid. May kagalakan na ihahatid sa atin ang bautismo ng Espiritu Santo sapagkat ang sabi doon, ang bunga ng Espiritu ay una, pag-ibig. Di ba? Ang pangalawa ay kagalakan. At ang pangatlo ay kapayapaan. Love, joy, and peace. Pero dito, sabi ng ating Panginoon, ipinapangusap na niya ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad. Sapagkat kahit man ang ating Panginoon ay merong kagalakan, nagawa niyang i-embrace ang trials and sufferings na kanyang hinarap, mga mahal kong kapatid, sapagkat meron siyang tinitingnan sa kanyang harapan. Hindi niya tinutukoy ang Ama na nananahan sa kanya. Meron siyang tinitingnan sa kaniyang harapan. Meron siyang tinitingnan sa kanyang unahan, mga mahal kong kapatid. Na dahil sa bagay na yon na nasa kanyang harapan o nasa kanyang unahan, ito ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Ito ang nagbigay sa kanya ng totoong kasiyahan. Na sa kabila na siya'y naghihirap, na sa kabila na siya'y ipapako na sa krus ng Kalbaryo, na sa kabila na siya'y mamamatay na, nagawa pang sabihin ng ating Panginoon, Ama ko, ipatawad mo sa kanila ang kanilang ginagawa. Ipatawad mo sa kanila ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagawang sabihin nyo ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, dahil may bumabalong na kagalakan sa kanyang puso. Na sa mga panahon na yon, ang Ama ay hiwalay sa kanya. Mamamatay na siya sa krus ng Kalbaryo. Yung pag-indwell ng Ama ay pinapakita sa krus na wala yung Ama. Pero nagawang magpahayag ng Panginoon bago siya malagutan ng hininga, mga mahal kong kapatid. Nasabi ng ating Panginoon, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang sabi pa ng Panginoon, it is finished. Natapos na ang kanyang gampanin na ipinapagawa sa kanya ng Ama. Kasabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, dahil sa pagiging masunuri ng ating Panginoon, siya ay pinarangalan ng pinakamataas na parangal. Na anupat ang lahat ng mga labi ay magpapahayag na si Kristo, sa Jesus ay Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang paanan. Nagtagumpay siya, mga mahal kong kapatid. He endured the cross. He despised the shame and overcame dahil merong kagalakang naroon sa kanyang unahan.
Sabi pa dito, tuloy ko yung pagbasa. Ulitin ko yung verse 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandments, that you love one another, as I have loved you. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. So ito ang bibigat ng mga pananalitang ito, mga mahal kong kapatid. May kinalaman ang sanctification dito. Wala pang baptism of the Holy Ghost, wala ang pananahanan pa ng Espiritu Santo, pero kinakailangan ng isang mananampalataya na makita kung ano ang nasa kanyang unahan para magawa niyang i-endure ang lahat ng kanyang hinaharap na trials and sufferings. Hindi mo magagawang tiisin ang lahat. Hindi mo magagawang magpatuloy kapag hindi mo nakita kung ano ang nasa unahan mo. Maraming mga kapatid ang hindi nakakapagpatuloy. Sinasabi nila, matagal na akong nagtitiis, Kuya Ryan. Matagal ko nang tinitiis ang aking asawa. Tinitiis ang mga taong ito, pero may hangganan ng aking pagtitiis. Magpapahinga muna ako. Hindi ko na kaya. Well, sariling pagtitiis mo lang yon. May mga taong gusto munang magpahinga sa race. Hindi mo pwedeng gawin yon. Pag nagpahinga ka, maiiwan ka. Ano sabi ng binasa natin? Let us run in the race that was set before us. Hindi mo pwedeng sabihin, pagod na ako, magpapahinga muna ako pag nagpahinga ka. Di ba kahit automatic pag nagpahinga ka, pag guminto ka, talo ka na. Kung meron kayong alam sa larangan ng takbuhan, mga mahal kong kapatid, ako, yan po yung laro ko dati, no, ako'y nag-aaral pa, elementary high school, athletic po ako, runner ako. Hindi pwedeng sabihin na, teka lang, papahinga ako. Kahit matutumba ka na, ilang beses ko pong na-experience na mahihimatay na ako, diretso lang. Ano naman kung mahimatay ako dyan? Ilang beses ko pong na-experience na sa pagtakbo ko, malapit na ako sa finish line, mapipil ko yung, ang tawag doon, yung mahihimatay, mapupunaw. Hindi pwedeng sabihin, magpapahinga ka muna, no. So sa paglilingkod sa Panginoon, mga mahal kong kapatid, hindi pwede ang pagpapahinga. Ang pagpapahinga na ginawa ng Diyos nung natapos niya ang kanyang gawain. Si David nahulog sa pagkakasala dahil nagpahinga siya. Diba? Delikado po ang pagpapahinga na hindi pa tapos ang trabaho. Nasabi pa ng banal na kasulatan, samantalahin natin ang mga oras, ang mga panahon, sapagkat ang panahon ay mapanganib, mga kapatid. So nagawang magtagumpay ng ating Panginoon dahil meron siyang tinitingnan sa kaniyang unahan. Sa Book of Psalms, mga kapatid, sa chapter 16, verse 8, ito ay ang ating Panginoon, yung I na yan, at ang capital E-L-O-R-D na yan ay ang Ama. So, ipinapakita yung prophecy between the relationship ng Father and Son. Yung I na yan ay ang ating Panginoon na nagsasalita. Ayop masundan niyo. Godhead ito sa verse na ito. At yung capital L-O-R-D, yan si Elohim. Ayop masundan nyo, mga kapatid. Tinalakay ko na yan dati. Sabi sa verse 8, I have set the Lord always before me. Hindi naman literal na ang Ama ay inilalagay ng Panginoon sa kanyang harap. So mamaya ay titingnan natin ano ang kahulugan niyan, mga kapatid. Sapagkat ito ay talinghaga. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. Inilalagay daw ng ating Panginoon ang Ama sa kanyang harap sapagkat ang Ama ay nasa kanyang kanang kamay.
So hindi to basta literal lamang na mag-i-imagine kayo na merong ama na nasa harap tapos biglang nasa kamay. Hindi po ganon, mga kapatid. Ito ay talinghaga. Na lagi daw pong nasa harapan ng Panginoon ng Ama at laging nasa kaniyang kanang kamay. Tapos sabi pa diyan, because He is at my right hand, I shall not be moved. Kapag makita ito at mahayag sa isang mananampalataya na kung paano nakita ng Panginoon ang bagay na ito, na kung paano ang Ama, ang Diyos Ama, na kanyang pinagmulan, na sabi dito na laging naroon sa kanyang harap at nasa kanyang kanang kamay. At ang sabi ng Panginoon, hindi ako makikilos. Verse 9. Therefore, my heart is glad. Dahil sa pagtingin ng Panginoong Diyos, naroon ang Ama sa kanyang harap at nasa kanyang kanang kamay, kaya naman sabi dito, ang aking puso ay magagalak. So, unti-unti nating nakikita ano yung nasa harap ng Panginoon. May kinalaman sa Ama. Na kapag ang Ama ay nasa harap at nasa kanang kamay, sabi diyan, therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. Kaya ang ating Panginoon, ito'y propesiya sa mangyayari sa Kanya. Kailan ba natupad ang mga talatang ito? Sa panahon na magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Ito na yung sinulat ni Apostol Pablo sa Hebrews chapter 12 na nagawang i-endure ng Panginoon ang cross. He despised the shame and overcame, mga mahal kong kapatid. Sapagkat merong kagalakan na nasumpungan sa kanyang puso dahil sa bagay nasa kanyang harapan o nasa kanyang unahan. At pati ang kanyang katawang pisikal na sa kabila na ito ay dumanas ng hirap at sakit, ng hagupit, ng latigo, ng tadyak, ng mga Roman soldiers, mga kapatid, ng pagpapahirap. Pero sabi dito, ang kanyang katawan ay namamahinga sa pag-asa. Kaya nagawang tiisin ng Panginoon ang lahat ng hagupit na kanyang tinanggap. May kagalakan na namumuo sa kanyang puso. Verse 10, for thou wilt not leave my soul in hell. So maski yung kanyang kaluluwa, outside, inward, ay merong pag-asa, merong kapanatagan, merong kagalakan, mga kapatid. Sabi diyan, for thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. In verse 11, thou wilt show me the path of life, and thy presence is fullness of joy. So sa presensya daw ng Diyos Ama ay punong-puno, naroon ang kapunuan ng kagalakan. In thy presence is fullness of joy. At thy right hands there are pleasures forevermore. So ano kaya yung joy na yan, mga mahal kong kapatid? Ano kaya yung nasa unahan ng Panginoon na naghatid ng kagalakan sa Kanya para i-endure ang lahat ng Kanyang haharapin? So to make this short, para di po tayo maglaon, mga mahal kong kapatid, 3 bagay lamang ang nakikita ko at isinulat ko dito. Pag pinag-usapan ng Ama, basahin natin ang John chapter 14, mga kapatid. Sabi sa verse 1, let not your heart, puso ang sentro pa rin. Andyan yung kagalakan na dapat nabubuo or namumuo sa atin to endure all the things that we will suffer. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me.
So paano magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan ang puso ng isang tao? Napakasimple. By faith. Pananampalataya, mga kapatid. Verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ano meron sa verse 2 and verse 3, mga kapatid? Pag-asa. So meron ng dalawa, faith, hope. At ang sabi sa verse 4, verse 5 sa mga pagpapatuloy, nag-uusap itong si Tomas at ang ating Panginoon. Pero sa bandang mga hulihang mga talata, sabi ng ating Panginoon kay Tomas, Tomas, mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin, pero sumasampalataya. At dinagdagan ito ni Apostol Pedro, mga mahal kong kapatid. Nang sabi ni Apostol Pedro, mapalad ang mga taong kahit hindi nakita ang Panginoon ay sumasampalataya at umiibig sa Kanya. So ano yung tatlong bagay na mahalaga na sinabi ni Apostol Pablo? Lahat lilipas. Romans 13, basahin natin, mga kapatid. Para lang may take note natin. Or 1 Corinthians 13, rather, tingnan natin. Hindi ko to itinake note. Sa huling mga talata, sabi dito, sa verse, simulan natin sa verse 12. Inisa-isa dito yung patungkol sa mga mahalagang bagay na dapat maranasan ng mga mananampalataya. Pero dito sa bandang dulo, sabi dito, for now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, or love. These three, but the greatest of these is love or charity. So meron daw pong tatlong bagay na mananatili. Ano yung tatlong bagay na mananatili? Faith, hope, and love. At sabi ng ating Panginoon sa John chapter 14, mga mahal kong kapatid, let not your heart be troubled. Believe in God. So kahit man ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, He portrays yung pananampalataya na meron siya sa Diyos Ama. Ipinakita niya paano maging isang tao. Ipinakita ng ating Panginoon paano umasa sa Ama at ipagkatiwala ng lubusan ng kanyang buhay. Nagawang isuko ng ating Panginoon ang kanyang buhay, mga mahal kong kapatid. Nagawa niyang sundin ang kalooban ng Ama sapagkat buong buo ang kanyang tiwala at pananalig sa Ama. Kaya sabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. So ang unang bagay na kinakailangang mata mo ng isang mananampalataya na talagang kinakailangan mong matiyak na meron ka nito. Pananampalataya. Na anuman ang mangyari, mga mahal kong kapatid, naniniwala ka sa Diyos. Alam ko napaka-basic nito, napaka-simple. Pero sa panahon ng mga trials and sufferings, dito nasusubok ang pananampalataya natin. Kaya di ba sabi ng ating Panginoon sa kanya kayang pagparito, di ba sabi niya, sa aking pagparito kaya, meron kayang masusumpungan
na may pananampalataya. Alam ng Panginoon na hindi ganun kadali ang pananampalatayang ito. Na iniisip ng marami na napakadaling magtaglay nito. Well, napakadaling isipin. Pero napakahirap isagawa. Ang ating Panginoon na mismo ang nagsabi, mga mahal kong kapatid, na kung sa Kanya kayang muling pagbabalik, meron kayang masusumpungan na may pananampalataya. At ang pananampalataya ay laging may kaugnayan sa mga tiisin sa buhay. Kaya nga, di ba, pag may tinanong kayo na kapatid na sabi natin, nasa mga pagsubok, kapatid, kumusta ka? Paano kayo nabubuhay? Ano kadalasang isagot ng mga lingkod ng Panginoon o ng mga mananampalataya? Ito, nabubuhay kami sa pananampalataya. Nasabi pa ng ating Panginoon ang magtiis hanggang wakas ay sila yung maliligtas, mga mahal kong kapatid. Din ang pangalawa ay ang pag-asa. Paano ka magkakaroon ng pag-asa? Kung ang banal na kasulatan ay nagpahayag, sabi sa Roma chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig, gayon din po ang pag-asa, mga kapatid. Hindi ka magkakaroon ng pag-asa, hindi ka mapupuno ng pag-asa, hindi ka makakakita ng anumang pag-asa kung hindi mo makakadaupang palad ang salita ng Panginoon. Kinakailangan mong ma-encounter ang Word of God. Kinakailangan mo itong maunawaan. Kinakailangan mahayag ito sa iyo, ma-reveal sa iyo. Kinakailangan maintindihan mo na merong mga pangako ang Panginoon. Na merong pag-asang naghihintay kahit mamatay ka pa sa pisikal na kalagayan sa laman. Kaya ang ating Panginoon, even the disciples, yung mga apostoles, nagawa nilang ialay ang kanilang buhay. Nagawa nilang i-endure ang sakit. Diba? Pinako din sila sa krus, may pinugutan ng ulo. May pinakain sa layon, may sinunog. May hinulog sa batuhan. Ganun po kabrutal ang pagpatay na ginawa sa mga apostoles. Even John the Beloved, naligtas lang si Juan. Pero anong ginawa kay Juan? Pinakuluan sa langis 24 hours. Kayo nga, masunog, mahawakan nyo lang ng konti yung tubig na mainit. Di ba? Ang sakit na, mga kapatid. Konting init lang, nahirapan tayo. Si John the Beloved, he endured. Yung bagay na pagpapahirap na ginawa sa kanya. Ang ating Panginoon, yung mga alagad, may kapangyarihan sila. Pwede naman silang mag-pray na yung mga sugat nila ay gumaling kaagad, pero hindi po ganun ang nangyari. Pwede ang ating Panginoon, habang sinusugatan siya ng mga panghampas sa kanya, ng latigong may mga tinik, may mga sumusugat, tapos biglang naghihilom. Pagpako sa kanya sa cross of Calvary, by His power, yung mga pako, bumabaluktot lang. The Lord can do that. Pero He endured the trials and suffering in the cross. Masayang namatay ang ating Panginoon. Even the disciples. Masaya nilang inialay ang kanilang buhay. Kaya nga, di ba, may mga testimony tayong naririnig na nung unang mga panahon, pinagkamalan ang mga Kristiyanong mga nasisiraan ng bait. They are crazy people. Dahil habang sinusunog sa apoy, nagpupuring masayang umaawit sa Panginoon. Paano nila nagawa yon? Naniniwala ako, buong-buo ang pananalig nila sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos. Buong-buo ang kanilang pag-asa, mga mahal kong kapatid, na alam nila kahit mamatay sila, kahit magdusa sila, kahit ano pang gawin sa kanila, kahit ipakulong pa sila, kahit saan pa sila dalhin, taglay nila ang buong-buong pananalig sa Diyos at pag-asa na alam nila sa unahan
ng mga karanasang ito, ng mga pahirap na ito, ay merong totoong buhay na naghihintay sa kanila. At ang pangatlo, mga mahal kong kapatid, hindi nila magagawang ialay ang kanilang buhay. Hindi nila magagawang umasa ng buong buo sa Panginoon kung hindi nila iniibig ang Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 13, verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is love. Sa Tagalog nga, Sister Mary Ann, 1 Corinthians 13:13, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito. Lahat ng bagay lilipas. Lahat ng pwedeng panghawakan ng tao para makapagpatuloy siya, lilipas. Kinakailangan mo magtaglay ng tatlong ito. Amen. Para makapanatili ka hanggang dulo. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So paano magtataglay ang isang mananampalataya ng tatlong ito? Faith, hope, and love. Ano ang meron sa kanang kamay ng ating Panginoon at ng Diyos? Isang bukas na aklat. Diba? Ano ang meron sa kanang kamay ng ating Panginoon at sa kanang kamay ng Ama? Anong ipinapakita ng Biblia? Ano meron sa kanang kamay? Ang salita. Kaya diba, kung babasahin natin ang Revelation chapter 5, basahin natin. Umiyak si Juan na minamahal. Sa John chapter 5, sa Revelation chapter 5, sa pangitain at karanasan ni Juan na minamahal. Sabi sa verse 2, and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders says unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, to the Lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. In verse 7, and came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Pagdating sa sa chapter 10 ng Revelation, bumababa ang ating Panginoon. He overcame. Diba? Ano meron sa chapter 5? Siya'y duguang kordero na waring pinaslang. The Lord prevailed. The Lord endured. The Lord despised the shame, and He overcame. Sapagkat ang sabi ng Psalms, ang Panginoong Diyos ay nasa aking kanang kamay. The open book. Kaya pagdating sa Revelation chapter 10, mga mahal kong kapatid, ang korderong na nagumpay ay isa ng leon na may korona para angkinin ang kanyang teritoryo. At nasa kanyang kanang kamay. Anong meron sa kanyang kanang kamay? Ang bukas na aklat. Mapalad ang tao na bumabasa, nakikinig, at tumutupad ng mga hula na nakasulat sa aklat na ito. Paano nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? By the Word of God. Paano magkakaroon ng pag-asa ang isang tao? By the Word of God. At paano ka mai-inlove sa Diyos? By His Word. You cannot love Him without reading, meditating, hearing, and obeying His Word. Nagawang i-endure ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, sapagkat ang bukas na aklat sa trono, yon ang lagi niyang nakikita. Ano meron sa aklat?
mga bagay na nakasulat para sa Kanya, para ganapin niya. Ano sabi ng ating Panginoon nang siya'y pumanahog sa ibabaw ng lupa? I came in the volume of the book. Siya'y nasa aklat at tayong lahat ay nasa aklat ninyo, mga mahal kong kapatid. So, nais ba nating mag-endure? Nais ba nating makapagpatuloy hanggang dulo? Magtaglay ng pananampalatayang buong buo, buong pag-asa, na kahit kamatayan pa, kahit anong uring pag-uusig, kahit anong kahirapan ng danasin dyan, magagawa niyong magpatuloy sa paglilingkod. Na kahit sino pang umaway sa inyo, kahit sino pang manakit sa inyo o magsalita ng laban sa inyo, magagawa niyong magpatuloy sapagkat iisa lamang ang tinitingnan ninyo. Isa lamang ang itinitibok ng inyong puso. Ang salita ng Diyos. Ano yung nandoon sa kanyang harapan? Ang salita ng buhay. Amen. Ang salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Langit at lupa ay lilipas. Datapwat ang kanyang salita, kailanman ay hindi lilipas. At kung ang salitang hindi lumilipas ay matanganan mo at laging nasa iyong harapan, binabasa mo, pinapakinggan mo, minimeditate mo, pinapahalagahan mo at sinusunod mo. Hallelujah. Mapupuno ang puso mo ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng pag-ibig. In these three remaineth. Kapag ang salita, pinuspos ka ng salita, mananagana ang bagay na ito, pananampalataya, pag-asa. Ang pag-asa, hindi po yan bunga ng Holy Spirit. Di ba? Walang pag-asa doon sa fruit of the Holy Spirit. Kaya kahit ang ating Panginoon hindi pa nananahanan sa atin, magagawa nating mag-endure hanggang dulo until the rain ay dumating. Magagawa nating tiisin ang lahat, mga mahal kong kapatid, sapagkat meron tayong pinapahalagahan na nasa unahan natin. Ang nasa unahan ni Brother Ryan, salita ng Diyos sa gabing ito. At ang nasa unahan nyo sa gabing ito, salita ng Diyos. At kung magpapasimula tayong bigyan ng malabis na pagpapahalaga ang salita ng Panginoon, we will endure. Kahit ano pang sabihin ng mga tao, you will despise the shame. Why? Tangan mo ang salita ng Diyos. And you will overcome. Magtatagumpay ka. Bakit? Tinanggap mo ang salitang bukas para sa iyo. Kanino ibinigay yung open book? Sa Revelation chapter 10, kay John, the beloved. Handa nyo bang tanggapin ang open book, mga kapatid? Hindi to Third Testament. This open book, walang iba ang salita ng Diyos na naroon ang kanyang plano at programa sa buhay ng bawat isa atin. Ang tangi nating magagawa sa open book na ito, believe and obey. Have faith, have hope, and love the Word. At hayaan ang salita ng Panginoon ang kumilos sa buhay ng bawat isa atin. God bless you, my beloved brothers and sisters. Sa ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. May mga quotes ako dito. Pero di ko na po siguro babasahin. Siguro isang quotes lang, mga kapatid. Sa paksa ni Brother Branham na the falling apart of the worlds. So ang pagbagsak ng sanglibutan. Kung masundan ni Sister Mary Ann, mas maganda, sabi dito. Ito'y panalangin, bahagi sa panalangin ni Brother Branham. I-type mo, Sister Mary Ann, our Heavenly Father, we come just as humble. Our Heavenly Father, we come just as humble. So tayo magtatapos after reading this quote, mga kapatid. Sapagkat si Brother Branham ay nakita niya rin po ang bagay na ito.
At hindi niya ito pinag-aralan, ito ay naging part lamang sa kanyang madamdaming prayer. Sabi ni Brother Branham sa kanyang panalangin, siyempre pag panalangin, kakaiba yan mga kapatid. Sabi ng propeta, Our Heavenly Father, we come just as humble as we know how to come. Humility. Diba? Ang ganda ng panalangin ni Brother Branham, sabi dito, narito kami, Ama, na nasa pagpapakumbaba, na sa abot ng aming nalalaman paano magpakumbaba. We emptied hearts of all desires of the world or its pleasures. Sabi ng propeta, aming inalis sa aming puso ang lahat ng pagnanasa sa sanglibutan at sa kasiyahan na meron dito. And as our brother has quoted or stated to us, joy, the joy of the Lord is our strength. Amen. And we come with joyful hearts that we have this privilege of coming into your presence to ask any petition that we would desire. And the joy comes when we look in the words. Amen. Nabasa niyo? The joy comes when we look in the Word. And our promise, if we would believe it, it would be given to us. What could thrill a human heart that beats anymore than to know that the immortal, eternal God gave such a promise. Amen. So paano magkakaroon ng joy ang isang mananampalataya na kagaya ng meron ng ating Panginoong Jesucristo? Sa pagtingin sa salita. Amen. Ano meron sa salita, mga mahal kong kapatid? It is the whole plan, purpose of God. Kaya nga umiyak si Juan sapagkat nakita niyang sarado ang aklat. Pero salamat. Sabi ng banal na kasulatan sa Book of Psalms, yung prophecy, nasa aking kanang kamay. Diba? Nasa aking kanang kamay ang salita. At ang salitang ito ay ang buong plano, programa, kaisipan ng Diyos Ama. Amen. So kung nais nating mag-endure hanggang dulo, mga kapatid, kung gusto natin na makapanindigan sa Panginoon na kahit anong sabihin ng mga tao sa labas ay magagawa nating makapagpatuloy, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Umawit tayo ng isang awit. Gusto kong awitin yung Only Believe song na I know that whom I believe. Nakikilala ba natin ang ating sinasampalatayanan? Paano natin nakilala ang ating sinasampalatayanan? Who can answer? Brother Joshua, paano mo nakilala ang iyong sinasampalatayanan? Ha? By hearing. By reading of the Holy Bible. Hindi natin nakilala at sampalatayanan ang Diyos na malilikha dahil sa school. Nakilala natin siya at sumampalataya tayo sa Kanya dahil sa Kanyang mga salita. Awitin natin yan, I know whom that I believe. Thank you, Lord. So sana mga kapatid, mas pahalagahan natin ang salita ng Panginoon. Hindi lamang ang Biblia na mayroong hawak, na hawak natin, na naluluma, kundi ang mga salita talaga ng Panginoon, yung buhay na naroon. Hallelujah. I know that why God's wondrous grace to me He has made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His
Amen. That's Revelation 5. And I know I have believed, and I'm persuaded, hallelujah, that He is able to give that which I committed unto Him against the verse 2. I know not how His saving faith to me He did impart, nor how believing in His word wrote peace, amen, within my heart. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to give that which I committed unto Him again. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to give that which I committed unto Him against that day. Amen. Can we say amen, mga kapatid? But I know whom I have believed. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled. Believe in God. Sana masumpungan sa bawat isa atin ang totoong pananalig, mga kapatid, at pananampalataya sa Diyos. Ano mang bagay na pwede nating tiisin, maranasan, ano mang hirap na pwede nating kaharapin, kakulangan man o kawalan, sa kahinaan man ng pisikal, sa karamdaman man, sa mga kaguluhan at kagulumihanan, o sa mga pag-uusig, sa mga hindi pagkakaunawaan, sa hindi mga pagkakaintindihan, magawa nawa nating tiisin ang lahat, mga kapatid. Alam ko lahat tayo nagtitiis. Lahat may mga tinitiis. Pero sabi ng binasa natin kanina, let us consider Him. Verse 3 ng Hebrews, let us consider Him that endured such contradiction against Himself. Nasabi ng Biblia, look unto Jesus. Lagi lang natin sinasabi, look unto Jesus, the finisher and author, the author and finisher of our faith. Ano bang dapat nating tingnan sa Panginoon? He endured the cross. He despised the shame, and He overcame and sat down in the throne of God. Sabi sa verse 3, consider Him that endured such contradiction of sinners. Lahat ng makasalanan against sa Panginoon. Laban sa Panginoon. Kaya mga kapatid ko, kung ang asawa mo lang ang laban sa'yo, consider the Lord Jesus. Kung anak mo lamang ang against sa'yo, kung may mga taong against sa'yo, nagpaparatang sa'yo ng kung ano-ano, may mga bumabato sa'yo, may mga nagagalit sa'yo, may mga naiinis sa'yo, consider the Lord Jesus. Gaanong mga makasalanan nung panahon ng ating Panginoon ang inis na inis sa Kanya.
na nagsasalita ng kung ano-ano sa Kanya. Kaya sabi sa verse 1, kung babasahin natin yung verse 1, mga kapatid, napakaraming witness na kapalibot sa atin. Kung magsasalita lamang sila, sa bawat panahon na nagmumurmur tayo, nagre-reklamo tayo, at sasabihin natin, gusto ko munang magpahinga. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Pwedeng magsalita sa Apostol Pablo, anong hirap bang sinasabi mo? Pwedeng magsalita si Pedro sa atin, bumangon ka. Ipagpatuloy mo ang paglilingkod. At merong isang nakaluklok sa trono, nakatingin sa iyo. Nakangiti siya sa iyo. Umiiling-iling ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang anak kong ito, ang bride kong ito, soon to be bride, soon to be wife. Kunting sakit lang. Kunting kawalan lang, inaway lang ng asawa ng anak. Gusto nang magpahinga sa takbuhin. Sasabihin ng Panginoon, magpatuloy ka. Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Mga kapatid ko, gusto kong sabihin sa inyo sa gabing ito, marami pa po tayong titiisin. Marami pa po tayong titiisin. Kung sa palagay nyo masaya na kayo dahil malaki ang sweldo nyo, maganda ang bahay ninyo, maganda ang pamumuhay na natin ngayon, nakapagtapos kayo sa pag-aaral o ano pang mga bagay ang na-achieve ninyo, hindi mo yan madadala doon. Isang araw, aalisin niya ng Panginoon sa iyo. At ang nais ng Panginoon na matira sa iyo, ang kanyang salitang hindi lumilipas kailanman. Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Aming dakilang Diyos, Panginoong Jesus, Lord, salamat sa mga salita mong aming nabasa. From Old Testament, sa aklat ng Psalms, naroon ang propesya patungkol sa iyo, na ikaw po ay magkakatawang tao, that you will endure all the trials and sufferings. You will endure the cross, Lord. And truly, you endured the cross. And you despised the shame. And you overcame, Lord, sapagkat meron kang tinitingnan sa iyong harapan. Ang salita, ang kaisipan ng Ama, hallelujah, ang buong programa at layunin ng Ama, the Logos, na nakaukit sa iyo, Panginoon, na naitala ang lahat, kasama na po kami. Nagawa mong pagtagumpayan ang lahat, sapagkat buong buo ang iyong pagkakilala sa Diyos Ama, Panginoon. Nagawa mong ipasakop ang iyong sarili, ang iyong kalooban, at nagkaroon ng perfect harmony, perfect unity sa Godhead, sapagkat nakilala mo kung anong meron sa kaisipan ng dakilang Ama na naglayo ng lahat ng mga bagay, na nagawang maitala sa banal na kasulatan, Panginoon, sa sulat ni Apostol Pablo, na sa kabila na ikaw ay nasa kalagayang Diyos, kapantahay ng Diyos, hindi mo inaring mahalaga ito, bagkus pa ay hinubad mo, Panginoon, at nag-anyo kang alipin, at binalang halaga mo ang kahiyan na pwedeng danasin mo sa ibabaw ng lupa. Panginoon, salamat sapagkat ipinakita mo ang isang buhay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Ama, na nais mo din pong makita sa bawat isa amin. Kaya nagawang sabihin mo, Lord, you sanctified yourself upang kami rin naman ay mas-sanctify through by your word, Lord. Kaya ngayon, napakinggan namin sa gabing ito, ang kailangan namin ay higit na pagpapahalaga sa iyong salita. Thy word is truth, Lord. Ang salita mo ay katotohanan. And by thy word, you will sanctify us. By the Spirit of truth, you will sanctify us, Lord. Dalangin ko ng bawat isa, Panginoon, ay higit na magpahalaga sa iyong mga salita. Ibigin ang iyong salita. Pahalagahan ang iyong salita. Nang gaya ng nabasa namin sa aklat ng Revelation, Lord, mapalad ang nakikinig, bumabasa, at tumutupad
ng mga salita ng hula na nakasulat dito. Kung kami man po ay nasumpungan mo sa pagkukulang, sa bawat araw na nakalipas, Panginoon, alam ko, we are guilty, Lord, sa pagpapahalaga sa iyong salita. Mas abala kami sa mga bagay ng mundo. Kakaunting panahon ang nailalaan namin na iukol sa iyong salita, sa pagbubulay ng iyong salita, sa pagbabasa at pakikinig ng mga pangangaral. Lord, you may forgive us. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo sa mga huling araw na ito. Dakilang Diyos, maraming salamat. Salamat po sa paalaala sa amin sa gabing ito. Tulungan mo po ang bawat isa na nawa higit pang pagpapahalaga ang aming maiukol at mailaan sa iyong mga salita. Sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Tangi ang salita mo ang hindi lilipas. At kung aming itong panananganan, Panginoon, sabi na Apostol Pablo, may 3 bagay na mahalagang mananatili. And that is faith, hope, and love. At ito ang nais naming maranasan, Panginoon, sa aming mga puso. Upang magkaroon kami ng kapanatagan, kapayapaan, kaginawaan, habang nasa paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos, at nasa paghihintay ng iyong mga dakilang pangako na iyong gagawin sa mga huling araw na ito. Lord, maraming salamat. Ano mang mga pagkukulang na nasumpungan mo sa amin sa gabing ito, ikaw nawa ang magpuno sa lahat ng ito. We commit to you our lives, Lord. We commit to you the ministry here in La Purisima at ang mga ministry po, mga churches, mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo. We commit to you, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Aming dalangin sa mo ang lahat ng ito at aming itinataas, pinagkakatiwala sa iyo lamang. Hinihiling sa iyong dakila at banal na pangalan. So only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.